Mga kwento ng lagim. Kamusta na mga giliw naming tagapakinig? Pwede po kayong mag-comment kung nasang lugar kayo para ma-shoutout namin kayo at kung taga saan kayo. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Lumaking spoiled brat at walang kinatatakutan si James. Sa edad niyang 25 ay nakasandal pa rin siya sa yaman ng mga magulang. Mga magulang na abala naman sa pagpapayaman at puro material lang ang kaya nilang ibigay sa kanya. Kaya si James mulat sa pool ay ginagawa na lang niya ang gusto niyang gawin. Isang araw ay naboard na siya sa bahay. Tinatawagan niya ang mga tropa para sa naisip niyang gawin. Nagpunta sila sa gubat para mamaril ng mga ibon. Kasama niya sina Paul, Joss, Migs at Doom. Nagtayo sila ng tent. Balak kasi nilang kinabukasan pa umuwi. Malaki ang gubat na yun at wala silang pakialam kahit marami raw mga engkanto at aswang na naninirahan doon. Hindi raw sasantuhin ng mga bala ni James ang mga yun. Minalas sila nung umaga dahil wala silang nabaril ng mga ibon. Mukhang naramdaman ng mga ito ang panganib, kaya nagsipagkubli. Pero hindi sila susuko. Hindi sila aalis sa gubat na yung bigo. Maghahating gabi na nang makarinig sila ng pagkaluskos mula sa malalagong mga halaman. Agad silang nagsipagpangunan ng tent. Nakiramdam at sinundan ang naririnig nila. Hanggang sa tumambad sa kanila ang isang kalahating tao, ang anyo na may pakpak, isang manananggal. Natulala sila sa takot, pero hindi si James. Ginamit niya ang baril. Pinaputukan ang nakakatakot na nilalang ng dilim na aatake na sana sa kanila. Tinangkapan ng manananggal na lumipad palayo, ngunit paulit-ulit siyang pinaputukan ni James. Kaya para siyang eroplanong paggewang-gewang sa ere hanggang sa tuluyang bumagsak sa lupa. Patakbo nilang nilapitan ang tinabagsakan ng manananggal. Nanlalaki ang mga mata nila sa nakikita. Hindi sila makapaniwala na napuruhan iyon ni James. Saglit lang ang pagkatulala nila, napalitan agad ng tuwa. Nag-apiran, nagtawanan, at nagtalunan sa sobrang saya ang magkaibigan. Iginapos nila sa puno ang manananggal. Wala ang kalahating katawan nito. Kahit anong tanong nila ay hindi na ito sumasagot. Nakalungay-ngay na lang ng dahil sa dami ng tinamong bala. Sige ang tulo ng dugo mula sa hating katawan. Sige rin ang tawanan ng magkakaibigan. Nagsimula silang mag-inuman. Nang may espiritu na silang mag-inuman, nang may espiritu na ng alak, ang pukote ay naisip pa nilang paglaruan ng manananggal. Sinulatan nila ng pentel pen ang buong katawan nito ng kung ano-ano. Tapos sa kanila
hiniwaan ang mukha gamit naman ng backknife. Ginawa rin nilang dartboard ang katawan gamit ang kani-kanilang balisong. Pati sa noo ay tinamaan. Nang magsawa, nilapitan ni James ang manananggal at saka tinanong kung gusto ba nitong uminom. Naghihingalo na ang manananggal kaya hindi na makasagot. Na-bad trip si James sa hindi nito pagsagot kaya ang alak ay ibinuhos niya sa mukha nito at saka umalingaw-ngaw sa gubat ang tawanan ng mga tropa niya. Nang bigla silang makarinig ng malalakas na alulong ng aso. Hindi lang isa, kundi marami. Sabay-sabay. Nawala ang lasing ng magkakaibigan. Natakot din sila. Kaya't nagpasya silang lisanin na ang lugar. Iniwan nilang wala ng buhay ang manananggal. Maya-maya pa, isang matandang babae ang lumapit dito. Nanginginig ang mga kamay na hinaplos ang nakalungay-ngay na mukha ng kanyang anak. Siya si Nana Suling, ang ina ng manananggal, na si Magnus. Nadurog ang pusong ina niya sa nakitang sinapit ng anak. Pinakawalan niya ito mula sa pagkakagapos. Pinasan pa uwi sa kanila habang sige ang patak ng kanyang luha. Sila na lamang dalawa ni Magnus ang magkasama sa buhay dahil ang asawa niya ay matagal nang sumakabilang buhay. Nang masibat ng mga nagruronda, ngayon naman ay iniwan na rin siya ng kanyang anak dahil sa malupit na puso ng mga tao. Oo nga't nambibiktima rin sila ng mga tao, pero sinikap naman nilang mamuhay ng normal at mga hayop na lang ang kainin. Hindi nila kasalanan kung isinilang silang aswang, mga nilalang ng dilim. Sa ayaw nila at sa gusto ay iyon sila. Pero ang mga taong yun na lumapastangan at walang awang pumatay sa kanyang anak ay piniling maging masama. Kaya hindi niya sila mapapatawad. Umiyak ng magkasamang inilibing ni Nana Suling ang magkahiwalay na katawan ng anak. Nang matabunan na niya ito ng lupa, ay tumingala siya sa buwan at saka sumumpa ng paghihiganti. Tinugunan iyon ng langit ng dumadagundong na kulog at matatalim na kidlat. Maya-maya'y bumuhos ang nanggagalit na lakas ng ulan. Kumuyom ang mga palad ni Nana Suling sa maputik na lupa. Nangako sa anak na makakamit nito ang hustisya. Nagimbal si James sa balitang bumulaga sa kanya isang umaga. Lahat ng mga katropa niya ay natagpuang wala ng buhay. Lahat ay pawang nakagapos, wakwakang dibdib at may mga kagat sa leeg. Hinihinalang aswang ang may gawa. Ang ipinagtataka lang ng mga kaanak kung aswang ang may gawa ay bakit kailangang nakagapos. Naalala ni James ang ginawa nila sa manananggal na iginapos nila. Pero kung kalahiman nito ang gumaganti sa mga kaibigan niya, bakit siya ay natira? Napaisip siya kung ano ang planong paggaganti sa kanya. Sa takot ay agad nagpabook ng flight si James. Gusto niyang tumakas. Gabi, habang sakay siya ng kotse patungo sa airport, palabas pa lang siya ng probinsya,
ay humarang na sa daraanan niya si Nana Suling. Sinigawan pa niya ito na umalis sa daraanan niya, pero hindi natinag ang matanda. Kukunin na sana niya ang baril, ngunit gayon na lang ang pagkasindak niya. Nang pag-angat niya ng mukha ay napapalibutan na siya ng napakaraming manananggal. Inuuga ang kotse niya hanggang sa mabasag ang bintana at makuha siya ng mga ito. Nahimatay na lang sa takot si James. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Huwag po nating kalimutan mag-subscribe at mag-like ng ating channel para sa mga kwento ng lagi.